Dalawang araw na po ang impeachment trial sa kabuuan, Ms. Malu. Ano yung pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado pang maaga para sabihin ito? Well, alam mo Cheryl, yung day one, ako ngayon ko lang nakita si Attorney Sison. Ah, Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa political communication, napakaklarado kasi binanggit niya yung burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget, no? So yung never forget sa ating kasaysayan, maraming kahulugan yan. And I was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng mga charges. So at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? This is legal, constitutional, but also political. And the opinion of the public outside, the bigger audience, is very important. Kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang pagka-craft ng opening statement ng lead prosecutor, si Congresswoman Luistro. Luistro. Oo, tapos yung kahapon, nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? So parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert diyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, siguro magtagalog sila o i-wrap up nila ang kanilang mga introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan po ay pareho, no, sa defense and sa prosecution. Prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung Oo, kahapon na nandoon eh. oo. At saka yung English nila, English na, alam mo yon, yung English na elitista. Kaya hindi ko sinasabing ibabanin niya ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig ng taong bayan ano ba nangyari.